Now, isang benefit ng zone 2 running or easy run or jogging lang na napansin ko or a personal na experience ko is that every time na mabagal lang yung takbo ko, nagiging observant ako sa sarili ko. Yung foot strike ko, yung arm swing ko, yung posisyon ng mga kamay ko, yung tension, yung shoulders ko, yung pag-lean ko forward, pati cadence ko. Actually, kahit posisyon ng mata or ulo, mga maliliit na bagay na tinitingnan ko kung paano siya nakaka-apekto sa pacing ko at kung paano siya nakaka-apekto sa heart rate ko. Now, meron akong ginawang challenge para sa aking sarili last week. Nakabase sa dalawang coach na nakita ko. Ang heart rate ko, mini-maintain ko lang sa lower end ng zone 2. To the point na hindi na ako tumatakbo talaga ng straight. Ang ginagawa ko is to run, walk, run, walk. So, nagiging interval siya. So, kumbaga, pagtakbo ko or pag-jog ko, pag nakita ko na lumalampas na siya sa lower end ng zone 2 heart rate ko, binabagalan ko or naglalakad na lang ako. Tapos pagkita ko ulit na bumaba na siya, takbo ulit. Now, I don't know kung ano yung magiging benefit nun para sa sarili ko. Pero sa mga coach na napakinggan ko, sabi nila, mapipilitan talaga yung katawan mo na mag-adjust. To the point na yung heart rate mo bababa talaga. Pero syempre, andun yung dapat na consistent ka. And it takes time. So, titingnan natin at ibabahagi ko sa inyo kung yung magiging resulta. Kung talagang hindi na ba magdidrift pataas yung aking heart rate sa typical na pace ko na 7 to 8. Actually, pumapasok na ako sa 6 minutes. Pero top end pa na or medyo sa mataas na part pa ng 6 minutes. So, hindi pa talaga yung around 6:01 or 6:30. Wala pa. Nasa 6:50, ganon na pacing. So titingnan natin kung magiging epektibo ba siya. So gaya ng sinabi ko earlier, yung pinakauna is that yung zone 2, yung easy run ko, talagang ginagawa ko para to observe myself.